Ang ating binasa ay ipinapakita yung extent ng ministeryo ng ating Panginoon, yung lawak ng kanyang gawain, yung dami ng kanyang gawain. Dahil sa dami, dahil sa lawak na pakinggan natin, na wala na rin siyang panahon upang kumain. Mayroong kailangan niyang i-deny, talikuran ang kanyang mga interes dahil sa pagpapalaganap ng pagmamahal ng kanyang ama. At hindi lamang yon, ang pagtupad, ang pagsunod sa tawag ng ating Panginoon ay nangangahulugan na kailangan nating talikuran ang mga magagandang bagay sa ating buhay. And even those very important person in our life. Ito ang demand ng gospel. Ang pagsunod kay Jesus ay madalas tayo ay binabansagang nasisiraan na ng ulo. Wala na sa tamang pag-iisip. And I think even our Lord Jesus ay naranasan, narinig din niya. If you allow me to share my experiences, bago ako pumasok sa seminaryo, when I was still young and handsome, ngayon hindi na ako young, handsome na lang siguro, ako ay nag-aral bilang katekista. And after 2 years of studying being a catechist, ako ay nag-request na ipadala sa bundok. Bakit? Kasi doon sa Lolang, doon sa aming lugar, feeling ko hindi ako tanggap. So I requested our parish priest na kung pwede niya akong ipadala sa mga lugar ng mga igurot, ng mga apayaw, mga itnegs doon sa kabundukan. At napakaganda yung feeling kasi accepted ako doon. And nagtataka ng aking mga kamag-anak, bakit ka nagkatekista? Wala ka bang mapiling ibang kurso? Gusto ko lang sabihin sa kanila, wala akong pampaaral sa sarili ko, kaya ito lang available, ito lang kakayanan ng aking financial status. Pero God is really good, God is really great, that after my 3 years of immersing myself doon sa bundok, naisipan kong pumasok sa seminaryo. And again, while I was preparing myself, hinahanda ko yung aking sarili. Narinig ko, sabi ng aking tiyahin, bakit naman anak? Bakit ka naman papasok sa seminaryo? Napakaganda ang buhay dito sa labas. Sabi niya, sasayangin mo ang inyong kagwapuhan. Sasayangin mo ang iyong pagkatao. Hindi ka naman bakla. Bakit ikaw ay papasok? Mayroon ka namang kunting talino. Hindi ka naman bubo. Bakit ka papasok? Meaning that even us, kahit tayo, if we allow ourselves to follow yung kagustuhan ng Diyos, marami tayong mamimit, marami tayong maririnig na hindi maganda, na nagdi-discourage sa atin. Pero sa aking sarili, hindi ito ang nag-discourage sa akin. Bagkus, ito ang mas nag-push, nagtulak sa akin para ako'y pumasok. And that's it. Kaya ako'y napasok sa seminaryo. Sino yung mga unang humuhusga sa atin? Sino yung mga unang tumutulig sa atin kung tayo ay gagawa ng mabuti? Hindi ba yung ating mga malalapit sa atin? Yung mga barkada natin dati? Kung sino yung mga inaasahan natin na makakuha tayo ng encouragement, sila ang nagdi-discourage sa atin. Pero bago tayo pupunta doon sa ating bukasyon, doon sa ating pagsunod sa ating Panginoon, ano ba? Makikita natin yung ating binasa na mayroong progression. Pag makikita natin sa unang parte ng ating binasa, nandoon yung sinabi, nandito ang kanyang kasambahay. Pero towards the end, nag-iba yung tema. Nandito ang iyong ina at inyong mga kapatid. Meaning, yung ina ni Jesus na si Maria at ang kanyang mga kapatid. Gusto nating liwanagin sino itong mga kapatid.
Kasi mga kapatid, itong kataga na mga kapatid ni Jesus, dito tayo tinutuligsa ng mga ibang relihiyon at dito nila sinasabi, tingnan ninyo, si Jesus ay may mga ibang mga kapatid. Ibig sabihin, hindi lamang si Jesus ang anak ni Maria. Pero mali ang explanation na yon. Dahil sa mga Hudyo, walang katagang mga pinsan, walang katagang ng mga iba pang mga hindi katulad natin, may pinsan, may tiyuhin, may ano. Para sa kanila ay yung mga malalapit, lahat ng kamag-anak, ang tawag doon ay mga kapatid. So ito, dapat intindihin natin at ayon sa ating pananampalataya, si Jesus lamang ang anak ni Maria. Pag narinig natin ang katagang ito, ano ba ang tingin natin? Parang napaka-negatibo. Kasi lalong-lalo na yung tinanong ni Jesus, sino ba ang aking mga ina? Aking ina. Sino ba ang aking mga kapatid? Lalong-lalo na noong sinundan, ang aking ina, ang aking mga kapatid ay yung mga nakikinig sa salita ng Diyos. Ito ang sinabi ni Jesus. Ibig bang sabihin nito ay si Maria ay hindi nakikinig doon sa salita ng Diyos? I beg to disagree. Kasi nakikita natin from the beginning, si Maria ang kauna-unahang apostoles, kauna-unahang disipulo ng ating Mariang Inang Maria. Bakit? Siya ang kauna-unahang nakinig doon sa imbitasyon ng Diyos Ama. Doon nung sinabi ng anghel, "Blessed are you among women." Diba? You are the chosen one. You will bear the Son of God. Ang ating ina ay nagtanong, paano mangyari yan? Ako'y dalaga. Wala akong kakilala. Hindi pa ako nakikipagrelasyon. Paano mangyari yan? And the angel Gabriel said, by the power of God, ikaw ay magiging ina. So si Maria, ang pinakaunang apostoles, ang pinakaunang disipulo, pinakaunang nakinig sa salita ng Diyos. At siya ang pinakaunang tumugon sa paanyaya ng ating Panginoon. Kung kaya't sa puntong ito, hindi tinutuligsa si Maria na hindi kasama doon sa mga nakikinig sa salita ng Diyos. Brothers and sisters, ito ang hamon sa atin. Sa ating buhay, ang dami nating pinagdadaanan, ang dami nating may mga temptations na kung saan ay pwedeng mawala ang ating pagkakristyano. At ito ang inaasahan ng ating Panginoon. Kasama ba tayo doon sa sinabihan na mga ina, mga kamag-anak, mga kapatid ni Jesus? Kung tatanungin natin ang ating sarili, sino ba tayo doon? Tayo ba yung mga sinabi na anak, na ina? Tayo ba ang mga sinabi na mga kamag-anak? Tayo ba ay mga sinasabi na mga relatives ng ating Panginoon? Brothers and sisters, noong unang panahon, napaka halaga ang isang pamilya. Bakit napakahalaga? Kasi ang isang pamilya, ito ang nagdi-define kung ano ang iyong angkan. Napakahalaga ang isang angkan. Kung kaya't ang mga Hudyo, pati na rin yung mga kamag-anak ni Jesus ay gusto nilang panatiliin na sila ay mabango sila sa lipunan. Kung kaya't nung nabalitaan nila na si Jesus ay iba ang ginagawa, na siya ay parang sinusubukan yung pasensya ng pamahalaan, parang kinakalaban niya ang religion.
Gusto nilang uuwi si Jesus dahil doon sa nangyayari upang maprotektahan hindi lumala ang pagkalagay ng kanilang angkan sa panganib. Pero ayon doon sa kwento, hindi pumayag si Jesus dahil inisip niya na mas kailangan niya na gawin ang kagustuhan ng Diyos. Tayo mga kapatid, kung tayo ay nasa sitwasyon at kung tayo ay pinipili, anong pinipili natin? Gagawin ang kagustuhan ng Diyos o kailangan natin i-preserve ang pagkakilala ng ating mga angkan? At maliwanag doon sa ginawa ni Jesus na mas pinahalagahan niya ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Mas pinahalagahan niya ang kaharian ng Diyos. At binigyan niya ng priority, ng primacy ng kanyang ministeryo. At dahil ito ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay pumunta. So mga kapatid, anong kahalagahan ng pamilya? Bakit kailangan ma-preserve ang pamilya ayon doon sa kultura ng mga Hudyo? Well, I think kahit naman sa atin, dahil alam natin na ang pamilya ang pinaka-basic na community sa ating society, pinaka-basic. At ito ay ayon sa Catechism of the Catholic Church, the basic cell of our society. At hindi lamang 'yon. Doon sa documents of the Second Vatican Council, sinabi sa Lumen Gentium na ang pamilya ito ay domestic church, munting sambayanan. Alam niyo nung kami ay nag-aaral pa ng theology, mayroon kaming proposition na bakit kaya hindi lamang ang tatay ang magsisimba kapag linggo at yung tatay ang kukuha ng Blessed Sacrament at dadalhin sa pamilya para ibigay sa kanyang pamilya, sa kanyang sambahayan, di ba? Napakagandang idea, pero syempre magandang idea, pero ang pinopromote dito kapag tayo nagsisimba ay yung social aspect, yung kakilala, pakikisama natin sa buong sambayanan. So brothers and sisters, I think ang pamilya ay isang bahagi kung saan mas lalo natin dapat mapalaganap ang salita ng Diyos. Isalin natin ang pamilya sa pagpapalaganap ng Diyos. So, hindi ito ay kontra doon sa sinabi ni Jesus na sino ang aking ina, sino ang aking mga relatives, ang aking mga brothers and sisters. Pinapakita niya na mayroong mas malawak na pamilya si Jesus. At doon sa malawak na pamilya ni Jesus, hindi niya sinasabi na hindi kasama doon ang kanyang mga kamag-anak, hindi kasama doon ang ating inang Maria. Ano ang pinakamalaking proof? At the foot of the cross, nandoon si Maria. At the foot of the cross, nandoon ang kanyang pinsan. At the foot of the cross, nandoon ang kanyang mga iba pang mga kamag-anak. So brothers, so sisters, mga kapatid, sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, mahalaga ang witnessing ng buong pamilya. Kung walang pamilya na makikita na nagkakaisa para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, balewala ang ating mga pinapaniwalaan. Balewala ang pagsusulong natin ang kagandahan ng community. Maganda na kasama sa gawain ng Diyos, kasama ang anak, kasama ang asawa, kasama ang pamilya. At ito ang ating ipagdasal sa mga oras na ito. Siguro aware tayo na sa panahong ito na ipasa na sa kamara ang debosyon. And the devil is really using the family to destroy the church. Once
na nasira ng Diablo, ni Satanas ang pamilya, it follows, masisira rin ang simbahan. Mga kapatid, ito ang challenge sa atin. Ito ang hamon ng ating simbahan sa atin. Ito ang hamon ng KKK sa atin. Ano ba ang aking parte? Ano ba ang aking ma-share para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos? Ano ba ang aking parte, ang aking responsibilidad, ang aking bahagi upang mas lalong mapataas ko ang tingin nila sa mga kababaihan? Ano ba ang aking pwedeng gawin upang mas mapanatili at mas mapaimbot o kaya mas mapataas ang tingin nila sa mga kababaihan? At I think magsisimula ito sa mga kababaihan din. Kung gusto natin mabago ang tingin ng mga tao sa atin, kung gusto natin mabago ang tingin nila sa ating pamilya, then mayroon tayong napakalaki na tungkulin. Mayroon tayong napakalaki na obligasyon. Mayroon tayong napakalaki na misyon na ipakita kung paano gumagalaw ang Diyos sa ating pamilya. At kung nakita na kung paano gumagalaw ang Diyos sa ating pamilya, susunod yan, makikita na rin kung paano gumagalaw ang Diyos sa ating community. At pag nakita na ito, kung paano gumalaw ang Diyos sa ating pamilya, sa ating community, hindi na natin kailangan mag-recruit. Hindi na natin kailangan magsigaw-sigaw, magkatoliko kayo. Dahil nakikita na nila yung bunga ng pagiging isang mabuting Kristiyano, mabuting kababaihang Kristiyano, mabuting ama, mabuting ina. At ito ang hamon sa atin. Ngayon mga kapatid, handa ba tayong salubungin si Jesus? Handa ba nating tanggapin ang mission na inaatang sa atin, na kahit ito ay tayo ay matawag na nasisiraan ng bait, na kahit tayo ay matawag na nasisiraan ng ulo, na tayo ay matawag na hindi nag-iisip? Handa ba nating kunin o kaya tanggapin ang mission na ito? Dahil sa mata ng tao, maaring tayo ay naluluka na sisiraan ng bait. Pero sa mata ng Diyos, kung tayo ay gumagawa ng mabuti, kaaya-aya sa Kanya, tayo ay hindi siraulo, bagkus tayo ay kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kung kaya ito ang sisikapin natin, magiging kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Siguro, paminsan-minsan tayo ay paminsan-minsan nawawalan tayo ng gana, pero hindi tayo dapat mawawalan ng gana sa pagpapalaganap ng Diyos. At ito rin, napakagandang steps, napakagandang sinimulan ng ating madam. Dahil dito may ipapakita na ito, sabi ko na nga habang kami ay nagme-meeting, ang dami ng pinagdaanan ni Madam yan sa KKK na yan. Pero, ang dami na nang napupuna tungkol sa kanya dahil dyan sa KKK na yan. Pero, madi-discourage ba siya? Madi-discourage ba tayo? Still, we continue. We don't mind kung ano ang sasabihin ng tao. Ma'am Pebbles didn't mind kung anong sasabihin ng mga nakapalibot sa kanya. And I think even close relatives, alam ko na may mga tumutulig sa kanyang gawain. Pero patuloy pa rin niyang ginagawa because the most important thing in life is to share our experiences doon sa pagmamahal ng Diyos. And I think, kung ready tayong mag-share, i-share natin. Ano ba ang ating mga experiences na na-experience natin sa Diyos? Siguro nagsimula sa hindi maganda.
Pero ang end ay napakaganda. At doon natin makikita kung paano magtrabaho ang Holy Spirit. Nagsimula na hindi maganda, nagsimula na hindi maayos, katulad ng share ni Ate Marie Chris. Hindi maganda. Pero later on, nalasak niya ang kanyang inasal na kagandahan dahil sa pagpupursige, dahil alam na alam natin na in His perfect time, He makes all things beautiful. And Ma'am Pebbles, in the proper time, in His time, in God's time, He will make all things possible. Not only possible, He makes all things beautiful. And even Mom God is also making her beautiful. And for that, may God be praised.